Okay, welcome po dito sa Sining Pilipinas na inyong matutunghayan dito lamang sa Media House Express. Tayo ngayon ay naririto sa Camp Volkswagen dito sa Baguio City, kung saan makikita ng mga bisita o kung sino mang pupunta rito ang iba't ibang koleksyon ng Volkswagen diecast na laruan at iba-ibang mga memorabilia. Actually, aabot daw ng 2,600 or 700 pieces ang naririto ngayon. At tayo'y mapalad na naabutan natin ang may-ari na si Sir Roland Cruz at tayo nabigyan ng pagkakataong siya'y makakwentuhan. Halina't tunghayan ang aming kwentuhan ni Sir Roland. Sir, pwede pong magpakilala at bumate? Magandang umaga. Ako si Roland Cruz. 5 years pa lang ako nandito sa Baguio. Tiga Bulacanyo talaga ako. 20 years ako nag-work sa Ayala Museum as exhibition designer. And then, bakit ako nasa Baguio? Kaya ako nasa Baguio ay bilang exhibition designer sa Ayala ako nagtatrabaho na halos libre mong nalilibot ang buong Pilipinas. So, noong time na yun, nag-isip na ako, pagtanda ako, saan ako pupunta? Saan ako mananatili? Sa Bacolod, masarap ng pagkain. Sa Batanes, magandang tanawin. Pero iba lang, pinakiramdaman ko, kailangan ng katawan mo yun, relax ka. Relax ka. At sa lahat ng napuntahan ko sa Baguio, yung hindi talaga, iba talaga ang weather. Maraming lugar na may malamig, pero may time na mainit. Sa Baguio, hindi mainit. And then, masasarap din kumain. Malapit lang, a taxi ride away lang ako sa SM kung gusto ko ng kaguluhan. Kaya kung gusto ko ng tahimik, balik ako dito sa Pinsao proper. Bahagi pa rin ng Baguio. Latinidad na siya. Baano din eh. Yun. Later ko na lang na-discover na sobrang parang ang babait ng tao dito. Masunurin. Napansin ko katulad ng tayo sa Manila, pag wala namang nagdadaan at pwedeng tumawid, tatawid na. Sa Baguio, hindi. Kahit wala nagdadaan at naka-red pa rin yung pedestrian, alang tatawid. Napakaigli lang ang tatawid. Parang napansanurin ang tao dito. Kaya during the pandemic, natito na ako ng pandemic na talagang, masasabi mong, kaya hinangan si Magalong, hindi lang dahil sa pamumuno niya, kasi dahil masunurin yung mga tao. Yan. After nang mag-retiro ako sa Ayala after 20 years, early retirement, punta na ako dito sa Baguio. Bakit naman merong, itong tinayo ko sa Baguio? Ito yung Camp Volkswagen. Ito yung mga koleksyon ng Volkswagen na diecast lang, kaya kong bilhin kasi hindi ko kayang bumili ng mga barkada ko kasi 50 units ng Volkswagen na totoo. Yung totoong Volkswagen na kinukulik. Volkswagen. Na iba 43 units na hindi pa rin. Meron nga ako kaibigan na tiga Malolos, Bulacan yun. Na-picture na rin kay Corina Sanchez yun. Ang Volkswagen yung tumatakbo ay 27 units. Okay. Ang di niya tumatakbong Volkswagen under restoration ay 47 units. Wow. Sabi ko sa kanya, buhay ka pa kaya bago mo matapos lahat yung restoration kasi matanda ka na. Ganon. Bakit Volkswagen ang nahiligan ko? Opo. Ang Volkswagen kasi is very, sa lahat ng vintage cars na nire-restore, Volkswagen pinakamurang i-restore na luma. No? Meron pa ako isang kwento dyan nung nagtatrabaho pa ako sa Ayala, sa LRT ako sumasakay. Meron akong kasabay na 2 chicks doon sa LRT. Tapos may Volkswagen na nagpo-cruise sa EDSA. Tapos sa EDSA, sabi ng isang babae, gusto ko yung kotse na yan cute shit. Sabi naman ng isang babae, ako rin naman gusto ko yan Kaya lang lagi may problema. At anong problema? Lagi matanda may pala. Natawa ko nila. Gideon sa sakyan, pero yun nga, karamihan na may-ari matanda na. Magandang observation yun, di ba? So, ayan. Nasabi ko naman, very humble siya na car siya ng mayaman. Ngayon kasi may pera ka na lang para makapag-restore ka ng Volkswagen din. Pero meron din naman mahirap na mahilig sa box talaga. At may natin ako ng show. Yung kasama ko, sumakay doon sa isang Volkswagen na karag-karag naman.
Sabi ko, kaya kakaiba dun sa Volkswagen. Sumakay yung kaibigan ko, mangkas, ganun, inikot siya. Pagbalik niya, ano ba meron din sa Volkswagen na yun at sumakay ka? Ay, nakita mo ba? Yung Volkswagen daw na yun, pinalit lang ng 2 kambing. Tapos, ala naman daw siya pera para mapaayos niya, kaya ganun na tsura. So, barter lang sila. Kambing lang ang nakapalit. So, meron ding mamahaling Volkswagen. Ang napansin ko, embarkado ko naman mahilig sa sports car, no? Mahilig siya sa sports car. So, sumasama ako minsan sa kanya. Apo. Yung mga nag-sports car, mahambog. Puro yabangan, may ganito akong gadget. Nung nagbo-Volkswagen ako, kami sa Volkswagen, yung Volkswagen naman, ganda naman ang tahan. Tapos pare, nawala na naman ako ng gasolina hapon. Parang ganun. Ay, sira namin pinto eh. Umikot ako, ganun. So, ganun ka, humble yung tao. So, malaking difference. At masarap sa Volkswagen pang isa. Yung camaraderie ng mga miyembro. Halos lahat kasi ng bayan, halos sa Pilipinas, may grupo ng Volkswagen. Kunyari, pang gisineng pa, nasirahan ka, tawagan mo lang yun, darating sila. Kung kailangan mo ng bahay, patutulugin sila, hanap pa ng mekaniko. Meron na yung Volkswagen, nasa Baguio ngayon, yung around the Philippines na kombi. Sa amin pinili yan sa Pulilan. Sa Mindanao, nasiraan sila, may gumawa, pinalitan ng makina, hindi nagpabayad kasi doon, nagpupok siya. Ganun. Ayun, bakit naman, laruan na Volkswagen, sabi ko, inuna ko na, mayroon bumili ng, saka malaking spasyo kailangan mo. Apo. Nagarahe talaga. 2,700 na siguro lahat yung laruan dito. So, ulitin ko lang sir, 2,700 pieces yung collection ninyo. Okay. Close to 2,700. Sasabihin nila, binilang mo ba isa-isa? Kasi po, nagtrabaho ko sa Ayala Museum. Pag ang museum, pwede mo lang matawag na isang museum, isang establishment, kung nakakatalog lahat. Opo. Ang lahat ng nandyan. Nakalista. So, anim na buwan namin kinakatalog to. Anong laman ng katalog? Magkano mo siya nabili? Magkano mo siya ngayon? Condition report niya, anong kulay siya? May basag ba siya? Ganong kalaki? Anong scale? Yun. Kailangan kompleto yun. So, hinanapan ka ng katalog, may pakikita ka. Ganun. Yun. Pero yung huli ko nang nabili, siyempre, tinatamad ako magkatalog. Di ko na itatalog pa yung ako lang na sandaan ba yung nabentag. Ayun. So pa, kaya naisip ko unang kasi nasa Pulilan to eh. Sa Pulilan, sa bahay namin. Nagagawa ng mini museum doon. Di pa siya ganito karami. Kaya ko siya inilabas from the kahon. Nasa box lang siya dati sa lalim ng kamo mo. Opo. Nadodoblihan ka na, hindi mo alam. Hindi mo alam na merong ka na pala, bumibili ka pa ulit. Kasi pag nakakita ka ng maganda, nakakalimot meron ka na pala. No? So, kailangan mo siya ilabas. So, gumawa ka ng mini museum sa Pulilan. Ang problema sa atin sa ibaba, na pagkakaiba niya sa Baguio, mag-i-aircon ka. Pag may dumadating na guest, buksan mo yung aircon. Nung palang lumalamig yung aircon, wala na yung guest, umalis na. Kung bubuksan mo naman ng walang guest, baka walang maging guest, lugi ka sa kuryente. So, sa Baguio, di problema, aircon malamig na. Pero hindi ko na-anticipate, ang problema sa Baguio ay amag. So, yung mapadanihan, inaamag yan, parang putik. So, dahil moist. Ilalabas ko siya para linisan lang ko 3 times a week. Wow. Yung 2,600 yung dati, nag-start ko. 3 times a week. Sabi ko, hindi ako tatagal ng ganito. Ito lang gagawin sa buong buhay ko. May nag-concert ang piano sa SLU. Matin ako. Naisip ko yung piano, tiklado ng rubber. Maging ng rubber. Inaamag ang rubber. Napakatuloy niya. Pag yun inaamag, mawawala sa tono ng piano. Paano na-maintain na sa tono? Hinintay ko matapos yung concert. Hinintay ko yung technician, nagpapakustis sila. Tinanong ko yung technician, paano po ginagawa niyo para mawala sa tono? Para hindi amagin yung piano niyo? Sabi niya, ginagamitan namin ng piano bar. Parang, pag hinanap mo sa Shopee yun, piano dehumidifier. Kaya dito kasi sa Baguio, problema rin ng mga tayo Baguio yung inaamag yung damit. Opo. Kung contain naman yung cabinet mo, pwede mong gamitin yan. Ano lang sa Shopee, 1,300. So, pinuno ko siya.
Hindi ko na siya nilalabas ng business ko. So, protektado na siya. Tapos ngayon, natutunan ko, basta maulan, tagulan na, sinasakot-sakot siya. Yan lang, medyo yun na lang inaamag ngayon. Ayun, yun naman. Tapos, dito, ano ang laman ng Cab Volkswagen? Opo. Ang laman ng Cab Volkswagen, ito, tinatawag natin Pinoy Box Experience. Nagsimula ako noong 1958 nang dumating ang Volkswagen sa Pilipinas. Ang kala nila, Beetle, yung kotse yung unang dumating, hindi. Ang unang dumating ay Kombi. Yung van? Pangalawang taon yung Beetle. Tapos, ito, natapos ako hanggang kay Alex, ayan na, ganun. Tinapos ko na, ayoko nang sundan pa. Ayun, ito ay naman, ang bawat, tawag ko rito, nagtrabaho kasi sa Ayala, meron kaming diorama. Yung 60 dioramas. Mahal yun kasi ilan, 5,000. Yung time ko, 5,000 na yung isang tao Scale model. Inukit na kahoy yan sa paete. Ngayon, tawag ko lang itong picturama. So, stage by stage, ito halos may kinalaman sa buhay ko. Yung nababasa mo sa dyaryo, history nababasa, social history. Miss Universe, gano'n. Mga highlights. Mga highlights na madali ka ba sabihin? Tapos nilagyan ko lang ano yung sikat na model ng Volkswagen ng time na nangyayari yung story. So, nice. Yun yung i-explain ko ngayon sa vlog ko. Ano yan, 70 plus ng ano yan. Sir, tanong ko lang, ano ang nag-udyok sa inyo na mangolekta ng Volkswagen bukod sa mahal yung original, na yung totoong kotse? Kahit naman nung bata ako, mahilig ako sa Matchbox pa nun. Mahal pa Matchbox nun. London pa nun. Unimart lang nabibili, diba? Sa Green Hills. Yun, marami akong Matchbox na araw. Mahilig talaga akong bata. Pero doon dating sa buhay mo na magmamahal ka ng babae. Nung matuto ko, nabaliwala yung bakit na pinamigay mo, wala ka na pakialam, kasi in love ka eh. Ngayon, nung tumanda ako, hindi na talaga Matchbox. So, tama-tama naman, may trabaho ka na, may pera ka ng pambili. May kaya ng budgetan, nga nga. Ayale, pinag-around the world ka ng libre. So, yun, pagdating ko sa isang lugar, nung mission ko, maghanap ng Volkswagen. Bukod sa version ng efficient sa Thailand. Korea, walang efficient, Maxim. Alam na efficient. Yun. Hindi ko na sasabihin ko ilang bato yung FHM kung nabili. Kasi hindi ko siya gusto mo yan. Ayan. So, yun ang ginagawa ko. Namimili ko ng Volkswagen sa... Tulad ng Sakbayan. Sakbayan kasi sasakyan ng bayan. Pero Australian country bag yun. Saka yung sa truck bayan naman, truck ng bayan. Volkswagen basis trans. Binahagi sa mga third world countries na tanging Volkswagen na air-cooled na nasa harap ng makina. Ganun siya karera. At third world countries lang meron. Ayun, nakakita ako ng dalawang na diecast na maliliit. Pero nakapagdata ako, saan ko nabili? At sino nagbenta sa akin? Sa Russia. Wow! Diba? Parang Russian pa gumawa nito. Pero hindi sa Sakbayan. Australian country bag nakalagay sa basis transport. Ngayon, yung tiga Batangas, yung ginawa ko ng PLDT na Sakbayan. Yun. Sir, among your collection, ano ang pinakamahal na meron ka? Sabi ko, laging ko sinasabi, ang isang kolektor, nakakalimutan niya kung magkano binili niya. Okay. Kasi nga, malulungkot siya. Na ganun palang lalaki siya ng ulo niya, di ba? So, lagi yun yung pinakamahal. Kung matatandaan nyo, ang pinakamahal na Hot Wheels ngayon sa buong mundo ay yung Beach Van na Volkswagen Van. Volkswagen Bus na 1969 ng Hot Wheels. Actually, hindi siya naging in production. Reject siya kasi bumabaksak siya doon sa trail, tawag doon, yung karera ng Hot Wheels, yung round the line. Mabigat na, mawaksak siya. So, nireject siya. Ang ginawa ng tatay, naglabas siya ng isa. Binigay niya sa anak niya. Tago mo to, anak. At mamamahal ka. Red, matawag doon? Pink yata ang kulay. Parang lavender ka.
Ayun. Tinawag ko na anak, nung ano niya, ang presyo sa kanya ng collector ay $400,000 sa ganung kalit na sasakyan. Actually, na-feature na siya kay History Channel, kay Rick, kay Ricky. Kaya tinawaran ni Ring ng $150,000 hindi niya binigay. So ngayon yata na-ibenta na niya iba na may-ari. So, ganun siya kamahal. So, ang ginawa ng Hot Wheels, mawalitaan yun, naglabas ng replica, hindi naman pink na pink. Actually nga, alam na sila ng ganung molde. Kaya yung surf niya, kasi ang surf niya nakatusok dun sa bintana sa likod. So, nasa gilid na. Pero naglabas na ng commemorative, bumili ko, yun yung 12,000. Each. Yan nandun, nakatago lang doon. So, ito naman, siguro ito rin susunod, yung parang weave na yan. Meron yung totoo, 1:1 sa Volkswagen Museum. 8,000 yata yan. Yung Lego, bahal din. Yung Lego na Volkswagen, meron ako doon. 10,000. Tapos biglang naglabas sa China na 1.5. Ang nakakainis, di ba? Ang pagkaiba lang yun, walang Lego bawat butas. So, sir, itong pagkukulit mo ng Lego, hanggang kailan mo to gagawin? Ay, ng Lego, ng Volkswagen rather. Hanggang kailan mo to gagawin? Yun ang problema eh. Hanggang ngayon, naglalabas yung Hot Wheels. Iba lalo ang green line, napaka-aggressive. Pag nakita mo sa tindahan, magpa-fire up naman yung pagiging collector mo. Ibilin mo din siya. Kaya ang dahil ba? Kaya nagdagan eh. So, siguro hanggat nasisiyahan ka sa ginagawa mo. Diba? Parang pagkain yan eh. Pag bumili ka, tontuwa ka. Katulad ito. Box Royce ang tawag dito. Volkswagen na parang Rolls Royce. No? Ayan, yung ano nga, yung ugali ng isang kolektor. Sa Green Hills siya, hindi ko alam na may diecast ang Box Royce. Kasi nung maglabas ng Hot BW's magazine ng Box Royce, sa Pilipinas pa siya pumunta kasi meron sa Manila lang meron. Nadala niya sa show. Ewan ko, binibenta, di naman mabenta. Kasi nga, gusto ng mga Volkswagen dito, purist. Purist, yes. So yun, may Box Royce. Nung makita ko, Dandy pa sa Japan ng Dandy. Magkano ba siya? Parang 4,000 yata. 4,000. Wala na akong pera kasi nakapamili na ako ng iba. So, hindi ko siya mabili. Kasi huli ko na siya nakita eh. Tapos, ano yun eh, Sunday. Monday, buong gabi, iniisip ko, hindi ko nabili. Monday, sa Ayala ako makapasok, hindi ako pumasok. Nag-withdraw ko at binili ko siya. Kasi hindi na ako makakatulog kung dito. Kasi isipin mo na eh. Ito yung green yan. Yung ganun, yung ugali ng isang kolektor. Opo. Pero pag nabili mo na, kahit man siya, kahit ano siya, masaya ka. Masaya ka na. Diba? Busog ka na. Nagiging priceless na yun. Wala nang katumbas na halaga yun. Pero makikita niya, sa ako nilagay, dun lang. Sa mga custom made. Puro custom made naman yan. Sir, itong museum mo ng Volkswagen, ito ba ay open sa public for visitation or sa mga iba pang enthusiast? May entrance fee naman na 100 ang adult, 80 ang student, ang PWC. Actually, nung way pa ako sa Baguio, ito talaga nasa isip ko sa malaking may display lahat. Eh, siyempre, pag may museum ka, automatic may cafe. Tambayan. Cafe. So, second thought lang yung cafe. Pero ngayon, marami nagkakape na hindi bumababa. Yung pala, doon ka pala kikita. Nandun pala yung sustaining factor. Kaya lang nagkape, part lang ng museum na may cafe. Para hindi na sila lalabas, di ba? Dito na rin. Saka na, di ba? Culture yan eh. Yes. Habang nagkukwentuhan, may kape. Yun, may nabaliktad. Maraming guest na hindi bumaba, nagkakape lang, nagkumakain lang. Yun. Sir, balikan natin yung dati mong trabaho sa Ayala Museum. Ikaw ay isang curator at art critic, tama? Actually, nag-start ako doon as exhibition designer. Exhibition designer. So, sir, kwentuhan mo nga kami tungkol dito. Ayun, exhibition ako. 20 years ako doon. Exhibition designer ako for, sabihin na natin, 12 years. 12 years. Tapos, nakapitong director ako eh. Napapalit-palit. Yung malintiran ko, kaya actually si Dr. Baker na galing ng Met New York, ang nagturo sa akin ng lahat. Pero si Miss Mariles naman, yung huli lang director bago mag-design, last 7 years, ang pinatawag ako,
wala, 20 years ka na pala dito sa Ayala Museum. Opo. Sabi niya, hindi ka pa pala napopromote. Pero mataas, kasi taon sa Ayala, sa Mindanao, tumataas yung sweldo mo. So, mataas na yung sweldo mo. Pero yung position mo, ganun pa rin. So, ipapromote kita, ha? Ano po, gagawin kitang manager. Ay, okay mo. Pagbaba manager, kaya ko na kumuha ng kondo dito sa paligid. Ang kondo kasi sa Ayala, paligid. 80,000 a month. Sabi, tingnan, hindi pa aabot. Kasi sino po mga tauhan ko? Kasi manager. Manager. Wala. Gusto lang kitang gawing manager. May iba lang yung tawag. Okay. Okay, kaya pag may intern doon, lagi mo sir, at saka siya, alam naman ang ginagawa, design lang. Igagastos lang ako na Ayala, sila yung mga curator, di kakita. Mga ganap ng pera. Anong magandang posisyon dito sa Ayala, sa museum? Lagay ko, yung akin. Bakit po? Pasok mo ako ngayon. Pag patagal, manunod ako sine. Walang nahanap sa akin. Nahanap sa akin. Kasi manager ako sarili ko. Yun. Pero siyempre, mga hinawakan mo doon na nilaro mo lang. Sa Old Museum kasi, yung Locsin yan eh. Apa. Ginawa mo na, nilakihan. So, yun yung time ko. So, ako lang siguro nakapaglipat ng dioramas ng 2 beses. Yung city na yan. Lagay ko sa mall. Yung iba sa Makati Stock Exchange, yung gallery. Tapos, after that, binalik ko doon sa malaki ng Philippines. So, ang tiwala ng mga Ayala sa akin nun, binigyan ako ng gastos ko na 3 million. Sinuklihan ko pa siya ng 1 million mahigit sila mga Ayala. Hindi na talagang ano. Tapos sabi ko nga, binigay lang naman sa akin ng award. Kaya nga kami nag-congratulate. Sabi ko, hindi ko nga alam tong award na to. May pambabayad ba to sa Wendy's man lang? May bibili ba ng bigas? Bigat to. Pero yun, ang ano ko lang sa'yo, nag-enjoy ako doon. Marami rin ako natutunan. Actually, kaya ako nag-resign. Hindi naman sa pangmamayabang eh. Parang wala nang challenge eh. Kahit ano yung dumating, kaya mo nang gawin. Wala nang challenge. Sabi ko nga, yun yung paalam ko kasi. Na gusto ko rin ng bata pa para pakinabangan mo yung natitira pong buhay, yung mali lang, pagkatapos ko mag-resign, pandemic. So, nakulong ako dito sa Baguio for 3 years. No? Nagawa ko naman ito. Binuksan ko ito height ng pandemic December 20, 2020. Kasagsagan. Kasagsagan. Yan. Nung ko siya binuksan. So, yun. Yan ang naging kwento. So sir, bilang kumbaga nagtrabaho sa Ayala Museum, exposed ka sa arts, di ba? Isa sa tanong ko, ano ang kaibahan o ang edge ng Philippine art sa art ng ibang karatig bansa natin? Laging sinasabi sa akin ng mga foreign collectors na di artists. Yung gawa doon natin mga Pilipino, ay bakit parang laging hindi tapos? Parang kulang. Bitin sila sa mga gawa natin. Yun lagi ko sinasabi yung mga artists. Kasi maraming artists talaga, di ba? Parang bitin. Bilib tayo kay Ronald Ventura. Pero, maganda yung anatomy niya. Pero pag nakita mo ang gawa ni Nate Otarit ng Thailand, punong-puno. Kasi laki ng kay Ventura, punong-puno na gano'n kagano. Sabi ko, yung sabi nila, parang kulang ang gawa natin. Parang minimalist tayo, hindi mo maintindihan. Ayun, gano'n. Kasi, gabi yung studio ni, may elevator kami. Studio ni Nate Otarit, may elevator. Kasi malalaking gawa niya. Kasi malalaking Ventura. Nung mag-curate naman ako ng Ventura na sa creation kasi, talaga ko pag-design. Mas matagal yan. Naka-invento na ako ng sukat nung taas ng painting. Meron tayong tinatawag na center line. Ang center line ng ay 1.6. Hindi tayo malilitan. 1.6 from the ground. O 1.65 pa yata. Meters to, di ba? Meters. We're talking about meters. Meters. Malilita yung mga Pinoy. Kaya nagkasya ako sa center line ng Pinoy ay 1.5.
Mhm. Yun yung, kasi, naniniwala ako na pag tumitingin ka ng painting, dapat relax ka. Oh. Dapat di ka nakatingala, dapat di ka nakayuko. Para ma-appreciate mo yung ganda ng painting. And then, pati yung pagpasok mo sa kwarto, dapat, architecture graduate kasi, Opo. dapat ang buong paligid ay balanse. Ano, yung kulay na matatapang nasa gitna, may maigi nasa gilid. Kung may napakatapang na pinta, huwag mo siya i-focus doon kasi sisirain niya yung buong show. Kailangan nagsosolo lang siya. Tapos yung mahihina naman na kulay, may maliliit, tabi mo sa malalakas na kulay. May katabi, o kaya magkakatabi mahina para lumakas siya. So, yun yung naging ano ko doon. So, pagpasok mo pa lang, hindi ka tabingi yung pakiramdam mo, hindi tabingi, parang inaanyayahan ka ng gallery na tingnan pa iba. At sabi ko nga, isa lang matandaan mo pagpasok mo sa gallery hanggang pag-uwi mo natatandaan mo yun, panalo na yun, pagkakadesign. Kasi maraming, di ba ba, so paglabas, ano nakita mo? Walang maalala. Walang maalala. Diba? Yun. At isa pang nakita ko sa hindi dapat bias. Kunyari, galit ka dun sa artist, maganda yung gawa ng artist. Okay. Lalagay mo pa sa likod yun. Lalagay mo pa rin sa harap. Kasi, kung saan siya dapat. Oo, kung saan siya dapat. Kahit, isa pa, sabi ko, dapat di ka bias. Pero minsan kasi, bulatayin nyo. Yung shell art competition, lahat ng may fine arts yan sa buong Pilipinas, na university. Pag BSU, Bulacan State University, at may pumasok, ay hindi nanalo. Nalabas ko na, but do we empower mo? Lalagay ko sa harap. So, uno pala, kita na nila, no? So, panilang doon, iniisip ng bata, siguro nag-champion, nasa harap ko. Hindi niya lang, Bulacan nyo lang nag-ayos. Ang isa pang, na magandang experience sa Shell. Kasi, tagal ko rin, siguro 10 taong ginagawa yung isipin ng Shell, bukod sa Philip Morris. Nung una, ewan ko saan galing museum, dinala na sa amin ni Sonia, namatay na siya, si Ma'am Sonia. Pati sa akin, hindi sinasabi kung sino nanalo. Hindi na naman sa akin. May time na napagtabi-tabi ko siya. Kasi hindi mo naman alam kung sino nanalo. Pag nanalo ka kasi, pagkakagulang ka ng press. Opo. 1, 2, 3, magkakatabi sila. Ubo na, sikip. Di ba? Naghintay pa sila kasi namukukuhanan. Kaya sabi ko kay Ma'am Sonia, sunod dapat alam ko para napaghihiwalay ko siya. Nadidistribute mo evenly. Kaya yun, nalaman. Ang isa pang dahil, napansin ko na iba yung pagkain ng mga estudyante, nakapak. Iba yung pagkain ng mga guests, nasa loob ng museum, may table. Tapos, sabi ko, Ma'am, lalong nadidegrade yung estudyante. Diba, lalabas sila para kumain sa labas, saka sila papasok. Lalo nilang naman, estudyante lang sila. Ba't di natin pag-isahin na lang? Sige, yung pala may reason. Okay, what is that? Kasi ako maraming kakausap siya, opening. Nung lalabas na, wala na ako nakakain. Kinain naman estudyante. Kaya ba hindi wala yung estudyante? Inuubusan ng mga estudyante. Ako walang nakain. Kasi sama-sama na sa loob. Okay, may punto. May point nga, may point. Pero sabi ko nga, nadidegrade. Hindi, hanggang ngayon naman pinagsasabihin nila. Yung moral kasi. Moral, di ba? Yung moral ng mga bata. Mano ako, sensitive ako sa ganun. Sensitive ako sa ganun. Para, kumbaga, para hindi sila panghinaan ng loob. Hindi sila mag-feeling outcast. Nakakita na kung ba artist, established artist na ito na sa Ang masaya lang sa Shell, parang di rin nila alam kung sino nanalo. Parang UAAP Okay. Kanya-kanyang cheering. may natawa, tiga Adamson yata yun na nanalo na siya. Dito yung tattoo niya sa mukha. Napalo after 2 years nanalo rin siya. Sir, buti natatandaan mo ako. Obvious ba? May tattoo sa mukha. Madali maalala yun. So, sir, sa pagtatrabaho nyo sa Ayala Museum bilang naging manager kayo, ano ang obserbasyon ninyo sa mga local artists natin? Good or bad? Okay. Nakita ko, lahat ng national artists natin, diba nakaka-outsap na yan, simple lang silang manamit. Kagalang-galang. Tapos bigyan ako sa emerging artist na
hippie-hippie, Jefferson from that, maraming sinasabi. Pero, mas wala siyang laman. Di ba? Mas may laman yung seryoso itong. At napansin ko rin sa mga artists natin, lahat ng sumikat na artist natin, hindi sila magkagaling yung asawa nila. Kasi, meaning, magaling ba ako ng pera? Iyon. Kasi ang artist, nahihingan. Diba? Nahihingan. Pahingan naman yan. Bakit maraming galit kay Anya Sarto ngayon? Kasi binabawalan niya si Ben na. Anong Ben na magpipirma nun. So, magagalit ka. Pero yun ang tama. Si Maruman Orlina, abogada yan. Mali siya ng asawa niya, peranakan. Si Arturo Luz. No? Ewan ko lang si Emo nga Chiplet, yung artist. sabi nga, hindi ka pwedeng bumili ng Emo lang, dapat may Chiplet. Ayun. Yun yung napansin ko. Tapos, ano pa ba? Yung mga artists ay, mahihina sila sa paliwanagan ng ginawa nila. Okay. Mahina na. Mag-drawing lang sila ng drawing. Kaya kumikita yung mga critics sila nagsusulat. Sila Sid Reyes, mahina sila sa ganun, pero magaling sila sa visual. Ano po ba? No, ayun, yung experience ko naman dito sa Baguio, nung dumating ako, wala ko to. Nasa Tamawan pa lang ako. Pagdating ko doon, lahat ng artists ay gustong maging Bencap. Ginagaya si Bencap. Dami nun, lahat sila halos. Which is, kapit-bahay nyo lang. Actually, si Bencap ang nagtayo ng ayan, nung Tamawan. Jack Taylor, Bencap, saka si Chick. Nagtayo na lang sa rin si Bencap. Ayun, lahat gusto. Sabi ko, alam mo na 1930s, 1940s, ganyan din lahat ng artists. Gusto maging amor solo sila lahat. Hindi ganun. Kahit magaya mo si Bencap, hindi ka magiging si Bencap ba rin yun? Hanapin niyo kung ano kayo. Yeah. Kung sino kayo, kung saan kayo. So may mga gumanon sila, dato, kung nanag nila, kung sino sila. Di ba, ang gagal sila, sino to? Si Aguinaldo, di ba? Robert Cat, si Jordan Solar, si John Frank, si Nuled. Ganun. So, naging exotic, no? Exotic naman. Kasi para maiba naman yung mga tiga-Baguio sa ibang artists. Yun. Sir, sa panahon ng makabagong daigdig, makabagong teknolohiya, umusbong recently yung AI na tinatawag, Artificial Intelligence. Ano sa tingin ninyo ang maitutulong nito o perwisyong dala nito sa art scene? Gusto kong simulan yung sagot ko nung tumating ang photography ng art. Parang AI ang dating nun di ba? Yung, makakasira yung mga artists. Hindi yan art. Hindi yan art, no? Ngayon, well-established ng photography. At ginagamit ng artist as reference. As reference. Diba? Ginagawang tool. Kahit lalo yung mga historical paintings na nagagamit nila. Ganun din yung AI dumating, di ba? Parang threat na naman. Threat naman ng mga artists. So, lahat sa pagbabago ng teknolohiya, hindi lang yung artificial na yung may darating pang iba na halos pero yun ang kailangan mo labanan as an artist. Huwag mo siyang labanan ng head to head. Labanan mo siya kung paano mo siya pakikinabangan as an artist. Di ba? Kasi dating na tayo sa space age na iba na yung art, yung music nga, iba, di ba? May techno na, di ba? Hindi lang bakit bumalik ang tao sa madamdaming kantanan na mali sa techno. Bumalik sa nagsawa. Kasi yung nakakasawa siya. Masyado siyang perfect. We need, imperfection para sa mundo. Kaya nga sabi ko yung si Ken, yung head curator namin. May artist kasi tika Switzerland, babae na Japonesa. Ang art niya, bibili siya sa palengke ng rang, sa kanya kakalasin. At parang hemp yan, dalawa yun, di ba? Hemp na kayo, pag ganun. Kukunin niya yung pag ganun. So, matitirit, law siya. Yun ang art niya. Sabi niya Ken sa akin, art ba yan? Guess namin, art ba yan? So, kasi Ken, ang art ngayon, ang definition ng art na lang ngayon ay human experience. Hindi na, di ba? Human experience lang. So, yun ang art ngayon na at yung mga AI perfect na siya.
Napansin ko sa Volkswagen, dami rin ginagawa siyang coffee maker na Volkswagen. Oh, galing ano? Pero subukan mo linisin yan. Yung Volkswagen na, hirap linisin, dami singit, di ba? Hindi siya practical. Mhm. Ano? Masyado siyang perfect, masyado siyang maganda, pero pag pinag-aralan mo, hindi siya practical gamitin. Mhm. So, yun yung laban ng art na may human touch pa rin. Okay. May human touch pa rin. Yun yung human touch na nakaka-relate ang tao dun. Na, may connection. May connection, di yung machine. Machine's too perfect, pero may imperfection din. May flaw. May flaw. May flaw pa rin. Oo. So, huwag mo siya tingnan sa kanyang kagandahan. Ngayon, tingnan mo na siya sa paano ba siya nakikipag-interact sa'yo. Yun. Sir, para sa iyo, ano ang art? Sa amin, natutunan ko na ano siya, human experience. Human experience. Kasi ito, naglaro siya ng art sa Pilipinas. Apa, go ahead, sir. Dumating yung panahon nila masol, dapat magaling ka. Talagang masol na, figurative, ang araw, ganun. Nag-aral si Daddy sa States. Dala niya dito, modern art. Pero aminin natin, hindi siya magaling mapunta. You know? May, ano siya eh, alam, hindi siya perfect. Pero dala niya yung bagong art. Natalo niya yung art ni Amarsola. Karoon ng 13 Mothers. Nag-walk out sila Amarsola sa labas. Yun yung second AAP, third AAP competition. So dumating yun. Kahit di ko magaling sa art, pero pleasing at may low ka na about the pintura. Kasi nag-aaral ka sa Amarsola, hindi gano eh. Pinag-aaral ng mga sabal sa, pero para hindi nag-enroll. Ito nag-enroll si Tades. So, pareho naging national artist. Kaya nagkaroon ng ritmo. No? So, yun. Tapos, dapat lang na Chabet, hindi naman nagpipinta, concept na lang. Daming Chabetista, may school. Daming tatawag na Chabetista. Marami may gustong Chabetista sila. So, ito si Chabet, di na nagpipinta to. Concept na lang. Yun ang evolution ng art sa Pilipinas. So, pumunta tayo sa ganun. No? Pababaw nun, hindi na siya skilled. Palalim yung isip, pababaw yung skill. Diba? Ganun na nangyayari nga. Bakit ba ngayon, hindi naman ngayon lang, pop art, di ba? Mickey Mouse, ano. Kasi nga, yung mga generation, yun hindi na lumaki ang generation sa bukid. Opo. Yung lumaki na ang generation na sa cartoons. Na talagang Amerikano. Kaya, nag-evolve siya. Mapunta tayo sa ganun. Kaya, parang techno-music yan na parang laman na lang ng canvas. So, start na lang at itim. Ganun na lang. So, at ano na sa dami ng busy ng tao ngayon, konti na lang attention niya sa art. Hindi nakatulog ng araw na talagang hinihimay niya. Na-scrutinize. Nasa canvas. Ito ngayon, kung ano na lang, nag-ganon siya. Diba? Kung ano yung may impact sa kanya, yun na yan. Ganun na lang, ganun kaikli na lang. Yung concept, nakita mo, saging na masking tape. Yeah. Pero ginawa na nila champion, di ba? CR na binaligtad. Yung urinal. So, di naman siya bago eh. Ulit-ulit lang, you know? Yung perception na lang ng tao eh, yung audience eh. Kasi maraming sikat na artist magkagaling na hindi sumikat. Magkagaling na artist na hindi sumikat. Ba't di siya lumipat? Diba? Ngayon, lalo ngayon, may mga collectors mafia. Pag di magustuhan nila, sila yung nasisik. Okay. Nabanggit mo yung collectors mafia. Pag-usapan natin, sir. Ano ang paliwanag mo sa collectors mafia na yung binanggit? Magsimula tayo kasi, hindi naman sa Pilipinas to, yung money laundering sa art. Nung araw kasi, pag ang art, pag nagustuhan ko, gusto ko niyan, bibiling ko yan kasi gusto ko. Ngayon, bago mabili ng art, ay, sino ba napinta niya? Sisikat ba yan? Investment ba yan? Diba? Ganun na, business na art. Pero ang ngayon mas kumikita ang artist kesa noon. Kasi, nagiging na siya, investment. Naging business na siya. So, yung mga collector ng art, pero masasabi mo na sinisisi nila si Paulino ang daming art, diba? Pero, magaganda yung art niya. Hindi naman ako against kay Ventura, pero kung bebentahan mo ako ng Luna at Ventura, mas bibili ko si Luna.
Bakit? Magaling ba siya o sa investment? Investment. Kasi hindi natin alam pag nawala sa bintura kung parang si Yayo kasama, di ba? Loko-loko sila kasi buhay pa puro tat lang naman. So, yun. Tingin ko sa art ngayon, pero belas yung mga artist ngayon kasi may pera ang tao. Maraming perang mayaman ngayon. Kasi kung wala kang makain, hindi ka bibili ng art eh. Kaya wala sa priority mo yan. Wala sa priority. Pero may nag-investment pa. Yun lang. Pero yun nga, nanalo pa rin yung art, yung may artist talaga na by soul, by heart na hindi magkakapera kasi ganun sila. Okay. Sir, sa inyong opinion, nasaan ang Philippine art ngayon? Anong estado? Ang masasabi ko na ngayon, kahit si Rocco Ferrer, nung sinabi niya, pumunta rin, napakaraming artist na Pilipino. Siguro, maganda na recognize na tayo abroad. Sa Europe ngayon, pag Pilipino apelyido mo, mahal ka. Exotic ka kasi. Pero nagsimula ito kay Sobel pala, tagal na Sobel. Ngayon mga Sobel sa abroad, mahal. Kasi mga Pilipino siya. Tapos nandiyan sila Daddy Diaz, sa Europe. Tapos sa US nga Whitney Museum is Amerikano pa lang para mapunta ka doon. May dalawang usoryo. Nakaka-proud as Pilipino. For me as a Pilipino, pag may mga ganun Pilipino sa abroad, nagiging proud ako kasi Pilipino sila. Yun lang nga, ang hinihiling ko lang sa mga artists niya, marami pa rin tama yung observation ng mga foreigner, bakit parang hindi siya tapos? Parang balbon. Kasi kung ito, parang mo sa kasi binabalyo ng pera. Kailangan ng makinis yung ba? Kasi para worth it yung halaga. Yung presyo, yes. Kasi marami sa ating artist, ganito lang dapat mahal, magaling ako, dapat mahal ako. Pero hindi. Siguro sa Pilipinas, bibiling ka. Kasi magkakakilala kayo. Pero sa abroad, di bibenta yan. Kasi ang kalaban mo doon, ganito. Ganito ang gawa. So, yun. So, given that, sa tingin mo, sir, 10 years from now, nasaan tayo? Well, kailangan lang kasi, depende sa mag-guide. Ang nag-guide sino nag-guide sa art market? So, kailangan mag-improve din yung market, yung taste ng market. Yan, hindi yung sabi-sabi lang. Mag-improve yung taste niya para sumabay yung artist na ganitong gusto ng market, ganito ang dapat natin gawin. Katulad ng, huwag tayo matutulog sa, kumikita na tayo, hinto na tayo. Kay Jordan, kung nakita mo si Jordan Wilson Solar artist, di ba? Nagpunta ako ng pen card kasi nasanay ako Jordan na plywood lang, brown and sunog. Punta ako ng pen card, may kulay pala siya. Sabi ko, Jordan, may kulay ka na pala nung araw. Bakit na? Tigil. Sabi niya, sir, kumikita na ako ng ganito lang. Sabi ko, hindi ka na ng artist. Ang artist nag-improve. Nagmamature siya. Kasabay na nagmamature ng collector. So, nagtutulungan kayo. Dapat nagmamature siya. Hindi siya tumipigil. Gaano kahalaga ang sining sa buhay ng isang tao, sir? Ayan, gaano kahalaga. Sabi mo nga, hindi naman siya necessity yung gano'n, di ba? Kailangan kumain muna, kailangan matulog muna. Pero, ang sining ay soul ng isang tao. Ang halaga ng sining sa isang tao, pag mahilig ng tao sa sining, natututusan namin maging humble. Magiging humble na siya. Kasi nga, yung pag nakikita niya yung scene na to, nasa bahay niya, sa puso siya tumatama. Hindi naman sa bulsa. Sa puso, di ba? Parang, pag nakikita ko tong artwork na to, parang lumalambot, lumilino. Na-inspire ako. Na-inspire ako. So, yun, ganun dapat ang scene sa buhay ng tao. Sa hindi artist, sa isang karaniwang tao, sa layman. Ganun dapat na kaya mo binili yun kasi may connection sa soul mo yung binili mo. Hindi mo siya binili dahil sikat yung artist, hindi mo siya binili dahil nakakaya ka lang. Opo. Binili mo siya dahil yun ang gusto ng puso mo.
Sir, So, kanina, okay, go ahead, sir. So, yun yung ano niya, pagkain siya ng kaluluwa. Yun. Pagkain siya ng kaluluwa. Sir, kanina nabanggit nyo, yung patutunguhan ng ating sining ng Philippine art ay depende sa nag-guide. Mm. So, Depende sa trend. sa trend, yes. Ang sunod kong tanong, sir, ano ang opinion ninyo sa mga nag-gatekeep sa art world? Like, gatekeepers, mga gatekeepers, yung mga nagbabantay ng harang, something like that. Na sinasabihan yung mga bagong artist na pretentious artist kayo, hindi kayo artist, pangit ang gawa nyo. Mga artist din siya. Eh nga, selfish siya. Kasi kalaban yan eh. Kunyari, nagbebenta tayo nagbebenta tayo ng 2 kakanin, sisiraan mo yung kakanin mo. Para mabili yung kakanin ko. So, meron ganun, di ba? At meron mga artist na palatulong. Kasi, established na yung sigurado siya sa sarili niya. Wala na siyang takot. Wala na siyang takot. Ang nagsasabi lang din yung may takot. Di ba? Takot na masapawan? Oo, takot naman sa pawan to. Kasi hindi, kahit siya, takot siya sa sarili niya. Ibig sabihin, hindi pa siya confident sa gawa niya, sa sarili niya. At pwede kamatay niya yun. Naku po. Namatay na siya nang hindi siya naging confident sa sarili. Kawawa siya, di ba? Kaya natin na itatanong to, sir, kasi para dun sa benefit ng mga second liner or next generation of artists na meron tayo, para hindi pang hinaan loob. Di ba? Dapat ini-encourage natin. Dapat ini-encourage. Pero may papayo mo naman dun sa mga second line, kilalanin niyo yung kausap mo muna. Ano ba ugali niyan? Worth it ba na siraan ka niya? Worth it ba nakausap yan? Worth it ba nakausap niya? Pwede mo naman di kausapin. Dami pang may makakausap yan. Ang kausapin niya ay gallery owners. Doon kayo kikita. At mga... Sir, nabanggit mo gallery owners. Gaano kahalaga ang isang gallery para sa isang artist? Ano siya, venue siya. Para siyang basketball court. Hindi ka makapaglalaro ng basketball kung walang basketball court. Tapos na nung dati, isipin mo sila, lagi ko na kwento ni Mr. Raul to. Ano ba ito? Ako na rin, kaklase ni Merlina. Matanda na. Lord Zidra. Nung araw ko dyan, ang gawa namin ng artist, dapat mga ganito lang talaga. Bakit po? Para kasyang namin dito. Kasi nag-door kami. Bakit? Walang gallery. Di ba? Kaya nila inabot yun. Ngayon meron ng gallery. Yung naglalako ng artwork. Door to door. Di ba? Kaya nabibit-bit mo. Para ka nagtitinda ng papag. Wag lang sa bus, ano? Bawal magtinda ng papag sa bus. Malawakat sa kayo. Anyway, yun. Buti nga yung gallery. Ang gallery for me ay yung may gallery owner. Pasalamat tayo kasi pinukunikita ang gallery. Hilig lang, happy lang yan. Di ba? Alam naman may gallery naghihirap pa. Puro mayaman na siya lamuna sa kanag-gallery. Wala namang mahirap nagtayo ng gallery, saka yumaman. Walang ganun. Excess na lang nila kasi nga mahal nilang art. At iba naman, yabang lang din. Di ba? Masabi may gallery siya. Bragging rights. Makasama siya sa social. Kasi, sabihin na natin, iba yung dating ng art, di ba? Ako nga, nagugulat yung paglulutuin ko si Jordan ng pinikpikan. Dadala ko nun, sabi ng mga guest, artist pin dito. Parang, bakit mga Diyos ba yan? Alam mo ba, ibang tao talaga, ganun tingin sa artist, na nakita namang artist ko, parang kakaibang tao. May celebrity status. Iba yun sa, kaya marami rin na hindi naman, gusto maging artist dahil doon. Dahil sa ganun. Ganito rin so na artist, mahaba buhok. Pero tingnan mo naman na lahat ng national artist, makalakos. Anyway, sir. Sir, ito yung portion ng programa na tinatawag kong WOW. Words of Wisdom. Hihingan lang kita ng payo para sa mga collector, toy collector, or kung ano pa bang kino-collect nila. Go ahead, sir. Sa akin, para mahirap kasi mag-collect ng sabog. Basta maganda, i-collect mo lang. Dapat ang isang collector ay para ka na rin academy, nagtuturo ka dapat. Para makatipid mo, focus ka lang sa isa. Ano bang kino-collect mo? Puro tungkol sa medicine, puro tungkol focus na lang para yung pera mo
ay mapokus din doon, hindi yung sabog siya. Kasi pag sabog mo rin siya paliliwanag. So, maging expert ka sa isang bagay. Kasi hamon na sila maging expert naman sa kabila. Like camera, kotse, di ba? Magpa-expert ka doon. Para igalang ka as collector. Kasi alam mo yung pinakolekt mo. Kahit nakapikit, kaya mo ipaliwanag. Mayroon ako may nakilalang collector na sabog yung collection niya. Lahat ng maganda. Hindi niya. Ito, di ba? Mahirap. So, paano ka namin magiging guest collect? Anong tatitle namin sa buong collection niya? Diba? Mag-focus lang sa isa at magkadalubahan ka doon. Yun ang ambag mo sa mundo. Sir, ganun din, ano ang may papayo mo sa mga artist na nanonood sa atin ngayon? Kaya katulad ng pinayo ko dati, bawat tao ay may kanyang style. May galing na, wala tayo magagaling, pero mag-focus kayo dun sa style na inyo. Hindi kayo nang gagaya sa iba. Kasi yun, parang sinabi, yun naman ang ambag niyo sa art. Kailangan meron kayong style na inyo lang. Para pag nakita ng mga kulit, kaya anong gawa yan? Hindi gawa niya yan, di ba? Pag namin kay Charlie ko yan, kay Flet Polipatay. Nagtatalo pa, kasi magkamukha. So, katulad nila Jordan, nauna na sa solar. Yung mga sumunod, kawawa yung mga sumunod sa kanya. Pag nakita, Jordan, di bata! So, gumawa ko ng iyo kung saan ka, ano yung trademark mo. Sir, panghuli, bibigyan kita ng pagkakataon mag-imbita ng sa ating mga manonood dito sa iyong gallery. Ayun, kami po ay nasa Baguio. Kung mapagagawin ka ng Baguio, meron ditong cafe, pwede kumain. May art gallery sa ibaba na Volkswagen lang yung team, dapat. Dito naman ang collection ng Volkswagen, meron akong 2,700 pieces na Volkswagen na ngayon. At may toy store din ako sa binibenta. Okay toys to, kaya medyo mura. Dito naman sa collection ng Volkswagen, makikita niyo rito, merong wall dito ng Pinoy Box Experience, social history ng Philippines with Volkswagen. And then, evolution ng Volkswagen sa buong mundo. So, yung sa 2,000, halos 2,700 na yun, masasabi kong ang magkamukha lang doon baka 30 piraso wala pa. Pinilit ko iba-iba yung tsura niya, iba-ibang kulay. Kung aabutan niyo ako dito, may mga tanong kayo, papaliwanag ko sa inyo. Kasi bawat isa may story.